Alam niyo, ang dami nagtatanong sa atin kung hindi ba daw tayo magpapalit sa bagong ZX-10R. Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Pero buti na lang, merong 2026 10R ngayon dito sa garahe. So kahit papaano maikukumpara natin kung magpapalit ba tayo o ikikip natin itong Gen 6 10R natin. This is the 2023 10R. Ito yung last gen. At ito naman, ang 2026 10R, ito yung latest gen. Parehas na KRT, pero for 2026, may mga mangilang-ilang pagbabago. Siguro umpisa tayo sa makina. Technically, this is the same engine na ginamit nila last gen. Gumagamit ng 998cc displacement. 4-cylinder, pero dahil sa higpit ng emission regulation, para ma-meet ng Kawasaki yung mga latest regulation na yun, kinailangan ng Kawasaki na i-sacrifice ang power ng bagong 10R. So, yung dating 203 horsepower sa last gen, 190 horsepower na lang dito sa bagong 10R. So bumigat siya ng 3 kilo lang naman. So yung dating 207 kilograms, 210 kilograms na dito sa bago. So pagdating sa power to weight ratio, mas maganda may offer ng lumang 10R. Pagdating naman sa styling, majority ng pagbabago sa itsura niya, nasa front end. So dito sa bago, binago nila ang headlight, mas naging dilat siya. So totoo lang, kamukha niya na yung bagong 6R. Alos pare sila ng headlight. So, new LED projector lamp. At syempre, may bagong winglet. Ayon sa Kawasaki, mayroon tong 25% ng downforce para mas maganda yung front end feel kapag papasok na tayo sa mga corners. So, ayan ang itsura niya sa ilalim. Dahil din sa bagong LED projector lamp, binago nila ang position ng ram air intake. Inangat nila. Then, windscreen, mirrors. Halos ganun pa rin. Whereas dito sa luma, ganito po ang itsura niya. Maliit na headlight. Yung intake nasa pagitan ng headlight. Then, dahil hindi ako mapakali, nilagyan ko siya ng winglet. Mas malapad nga lang to kumpara sa bagong 10R. And also dito sa windshield natin, nagtaas ako, nag-double bubble ako. Kaya ganito ng itsura ng 10R ko. Sa luma kasi medyo mataas din naman, pero ewan ko, mas prefer ko yung mas mataas na windshield . Para ma-accommodate din yung winglet na nilagay nila dito sa bagong 10R, binago nila yung suspension settings. So, yung fork height sa harapan, from 3mm, ginawa nilang 1mm. Then, banda dito sa may rear section, itong swing arm pivot, tinasan nila ng 2mm. Tapos, binago rin nila yung linkage. So, dahil sa bagong settings na ginawa nila dito sa bagong 10R, nag-drop yung bike from 835mm, 825mm na lang siya. At lastly, ang dash. Para sa last gen 10R, ganito pa ang itsura ng dash niya. I think alam niyo na to dahil ilang beses ko na nagamit sa channel tong motor na to. So, ito yung luma. Yan po ang itsura ng layout niya. At dito naman sa bago, from 4.3-inch TFT display, ginawa nilang 5-inch TFT. At ganito na itsura ng layout niya. Hands down ako sa ginawa ng Kawasaki dito. Ang ganda ng bagong display . Tingnan niyo naman . Pati yung mga font na ginamit nila. Pero kung kayo ang tatanungin, alin sa dalawang trip niyo? Ikaw ko na sa palagay mo, green, black, and red o green, white, and blue? Green, black, and red. Mga Kitty Pies, parinig ko lang sa inyo tunog ng bagong 10R sa stock exhaust. Ngayon, ganito naman tunog ng 10R kapag nagpalit kayo sa SC Project exhaust. Full system SC1R exhaust to, by the way. So yun po ang pagkakaiba ng luma sa bago. Let me know in the comment section kung ano masabi nyo. Labas natin tong bagong 10R. Subukan natin sa daan. Punta lang tayo dito sa paborito nating spot sa Tagaytay. Dito sa pababas may Olivares. Maganda yung view dyan, tsaka yung mga likuan. Sakto, palubog ng araw. Maganda yung view ng sunset. Bam. Diba? Saka wala tayo masyadong kasabay dito. Okay, pag-usapan natin saglit ang makina. Pero bago yan, pa isang corner muna. Okay, 190 horsepower.
Sa tagal ko nang ginagamit ang mga ZX-10R, simula pa nung Gen 5. 2017 ko unang nasubukan ng ZX-10R actually. Then Gen 6 yung motor ko ngayon. Tapos ito. Masabi ko lang sa power niya, mga ZX-10R, wala talagang bigay pagdating sa low end eh. Meron man, pero sobrang minimal, di katulad ng Fireblade, ng R1M. Yun talaga, sira ulo kahit low end nun. Especially H2. Pero dito sa bagong 10R, dude, ewan ko, pero parang mas pinahina pa nila eh. Yung 10R ko may lawat pa yung sa low end eh. Pero dito sa bago, for example, teka, hanap lang tayong straight. Ayan, kahit pa paano straight to. First gear, sabihin natin 20 km per hour. Yung tipong mabagal ng takbo nyo. Then, pipigain nyo siya. Dude, ang layo sa response ng Gen 6. Lalo na sa Gen 5. Masyadong tame yung power niya sa baba, which is madalas natin ginagamit, especially sa city. Syempre kahit pa paano kailangan mong overtake dito pa. Pero siya, wala eh, kailangan mong bumuelo eh. Oh come on, naiputin ako ng ibon. Pero guys, throttle response sobrang lambot tayo. Yung ganitong klaseng response at ganitong klaseng power sa low end, kahit beginner kayang subukan tong 10R eh. Well, given dahil sa higpit nga ng Euro compliant, kailangan nilang pahinain ang power ng 10R. Kaya mas malalakas pa rin talaga yung mga older dyan. So dahil doon masasabi kong birang ibon yun. So dahil doon masasabi kong kahit beginner rider po pwede dito sa 10R. Kasi when it comes sa pagpili ng motor, ewan ko, mas tinitignan ko yung performance ng bike na bibiling ko, especially sa mga sport bike. Kasi dito mga puso ko sa sport bike eh. Gusto ko yung motor na, alam niyo yun, ibibigay niyo adrenaline na gusto ko. So dito sa bagong 10R, ewan ko, parang di para sa akin itong bagong 10R. Pero kasi ang 10R, pang duluhan talaga, pang race track. So most of the time, with 2 high RPM ang sweet spot ng bike. Pero sa performance, mas gusto ko yung power ng Gen 6 10R ko. So yun ang masabi ko sa engine niya. Sa itsura, well, yung mukha ng bagong 10R, aminin ko, pogi talaga. Kamukha siya ng 6R, pero pogi pa rin talaga eh. Hindi lang siguro ako fan ng haba ng lente ni Tropa. Hindi lang siguro ako fan ng green and blue. Hindi para sa akin tong kulay na to. Actually, hindi talaga ako fan ng green. Pero nung nakita ko yung KRT na green, black, and red, ay, dude, na-inlove ako dun sa colorway na yun. Pero green, blue, and white, sorry guys, di para sa akin yung kulay na to. Masyado siyang light eh, walang kumukontra, alam niyo. And for the dash, ito guys, 100% gusto ko yung dash ng bagong 10R. Ang pogi, ang linis, ang sporty tignan, tsaka malaki kasi siya eh. Seat height ng bike mas bumaba, pero hindi naman ganun drastically baba. 10mm lang naman, pero pag galing ka sa Gen 6 10R tas upo ka dito, mararamdaman mo agad na, uy, oo nga, mas mababa to. Yung ganong klaseng pakiramdam. Ang ganda talaga sa lugar na to. Walang dumadaan, di ba? Dito tayo sa paboritong liguan ko. Pero doon pagdating sa mga likuan, ang sarap gamitin ng 10. Grabe. Guys, hindi ko masyadong ililin yung bike dahil unang-una hindi akin to. Kaya alalay lang tayo. Enough para i-enjoy ang hapon. So kung pagtatabi natin lahat ng mga liter bikes ngayon 2026, mga super bike, R1, Fireblade, Gixxer, at ito, mukhang itong bagong 10R ang pinakamababa ang power band, pinaka siraulo ang Fireblade. Pero itong klaseng power para sa akin sakto na para ma-enjoy ang track day and also yung mga weekend rides niya. Hindi lang din ako sanay gumamit ng 10R ng naka-stock exhaust. Napakabait. Halos hindi ako makarinig kanina sa daan. Ganda ng spot oh.
Opya. Hindi pa rin pala naayos to. Ano ang butas yung daan? Dito lang tayo dito sa spot na to. Welcome sa paborito nating spot sa Tagaytay. Asig natin onti. Ganda no. Pakaliwalas. Walang kasama, relax. Ang ganda ng view, parang painting. So magpapalit ba tayo? Iwan na ba natin si Soju para lang dito? Well, so lang. Mukhang hindi. Hindi para sa akin ang bagong 10R. Pasensya na kayo guys. Para sa akin minor update lang naman yung ginawa nila sa bagong 10R. Pinaka nagustuhan ko lang sa kanya yung bagong TFT. Pero other than that, same old pa rin. Hindi enough reason para palitan natin si Soju. So yeah, kikip natin si Soju. At masaya lang kung nagamit ko siya. Masakali mong makita nyo binenta ko sa marketplace ang 10R natin. Hindi dahil magpapalit ako ng bagong 10R. Siguro possible lumipat lang ako sa ibang brands. Hindi ko pa alam sa ngayon. Siguro abangan nyo na lang. Pero masaya ako kay Soju eh. Pala. Big shout out to Cesar and Emil. Dahil pinahiram nila tayo nitong bike na to. Saan nila galing to? Guys, if ever gusto nyong i-rent ang bagong 10R, kung gusto nyong subukan, pwede. Follow and message nyo lang Lap Trip Motocar Rentals. So doon pwede nyo silang message at yun. Hindi lang to, marami pang bikes na pwedeng pagpilian kung gusto nyo mag naked bike, sport bike, kung gusto nyo mag adventure bike. So pwede nyong sakto lang. Ingat kayo nagpababa. Magkano ang renta sa 10R? Hindi ko alam guys eh. Pasensya na. Siguro message nyo na lang sila. Lap Trip Motocar Rentals. So yan. So dito na muna tayo. Enjoy natin ang paglubog ng araw. Ganda eh. Kaya mga kitty pies, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya guys, see you po sa next content. May pupu pa ng ibon.